Sige po. Hindi ko alam kung ilan yung mga Sunday school teachers na rito ngayon, but hopefully, yon mai-relay din sa mga Sunday school teachers natin itong mahalagang lesson for our session for this evening, particularly yung role of the Sunday school in the discipleship of believers. So, can you please all stand and let's read. Open your Bible muna sa Philippians chapter 4, verse 9, and then we will open in a word of prayer. Meron lang akong 30 minutes kasi 8:30 tayo, Pastor, di ba? 8:30, di ba? Mabilis lang po tayo. Mas mahaba raw yung teaching, mas kukunti na iiwan. So, igsian na lang natin. 4:9, sabi niyan, those things, are you there? So, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, sabi ni Apostle Paul, do. And the God of peace shall be with you. Tayo po'y bungad sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we commit to you our lesson for this evening. I pray, Father God, na gamitin mo lang po ako, O God, as your instrument to teach this very important lesson regarding sa role ng Sunday School in the discipleship program of our church. And I pray, Father, na kaming lahat, Panginoon, ay hindi lang matuto kung hindi may isa buhay, may implement, O God, ito pong mga lessons na ito in our church, O God, so that you will continue to bless our church at ito'y mag-grow, Panginoon, ayon sa iyong plano at ayon sa iyong design. And pangunahan mo po ako sa teach this lesson. In these things I ask in Christ's name I pray. Amen. So pwede na po tayo maupo. Sino sa inyo rito ang kayo ay naniniwala na you are a believer of the Lord Jesus Christ? Believer, at kayo believer. Pero can you honestly say this evening na kayo rin ay disciple of the Lord Jesus Christ? Can you honestly say right now, disciple ako ng Panginoon? So magkaiba yan ha. Magkaiba ang believer at ang disciple. Anong pagkakaiba nila? Ang believer is a saved Christian. Ang disciple is a serving, surrendered Christian. Ang believer, ang Panginoong Yesus ang kanyang Savior. Same is true with a disciple. Pero hindi lamang niya Savior ang Panginoon. Ang disciple ng Panginoon is, ang Panginoong Yesus ay hindi lang niya Savior, kung hindi Lord niya. Ibig sabihin, sinusunod niya. Ano pa yung isang pagkakaiba? Ang isang believer, meron siyang eternal life. Doon nakafocus yung life niya. Saved na ako eh. Punta na ako ng heaven. Believer na ako ng Panginoong Jesucristo. But ang disciple, ang focus niya is the eternal rewards that await a Christian na tatanggapin niya later on. No, hindi lang siya nakafocus doon sa mga material things na eternal things, kung hindi doon sa mga blessing na pwedeng ibigay ng Panginoon sa kanya as a disciple of the Lord. So, itong mga to ay iko-connecta natin sa ating Sunday school because ang goal natin for our Sunday school is hindi lamang tayo andun to teach our students ng mga mahalagang bagay tungkol sa kanilang Christian growth, but andun tayo to disciple them. Okay? Ano bang ibig sabihin ng word na disciple? At dito natin siya iko-connecta. It came from the Latin word discipulus, meaning a learner or a pupil. No? So anong karakteristik ng isang disciple? Siya ay active learner. Hindi lang siya nakikinig, but he practices the teacher's daily habits. So, tayo mga Sunday school teachers, kaming mga Sunday school teachers,
dapat supposed to be yun yung challenge sa ating lahat na yung mga tinuturo natin sa ating mga estudyante ay mai-apply nila. Gaya nung ating binasa kanina, ito yung challenge ni Apostle Paul na the things, sabi niya sa verse 9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Believer yan eh. Naririnig lang sila, hindi siya active listener. Kung hindi uma-attend siya ng church, naririnig niya yung preaching, lesson sa Sunday school, nakikita niya yan sa kanyang mga Sunday school teachers, other believers, pero sino yung disciple dito? Yung ginagawa yung itinuturo. Kasi imagine, if we are challenging people to disciple, hindi nga sila disciple ng Panginoon, believer lang sila. It would be hard for us as a Sunday school teacher na i-challenge itong mga estudyante natin because yung ating tinuturuan is only a believer of the Lord Jesus Christ. So, pag-pray natin sila na, Lord, sana yung mga estudyante ko would be, hindi lamang sila believer ng Panginoon, kung hindi maging true disciple sila ng Panginoon. Because doon lang magkakaroon ng progress yung ating discipleship program that our church is teaching right now, emphasizing right now. So, kung yan ang desire ng bawat isa, yun yung ating dapat ipinapanalangin in our students. Na Lord, sana po yung mga estudyante ko maging disciple mo. So, mahalagang ma-realize natin lahat yan na kailangan ng ating church ang true disciple of the Lord. Because yung mga disciple na yan ang gagabitin niya to disciple other Christians sa Sunday school, to disciple new believers para yung ating church will continue to grow. No? So tingnan natin yung ilang mga bagay. So number 1, ang Sunday school provides a smaller group environment for individual attention. So ito yung ating topic, the role of a Sunday school in discipleship. I laid the foundation muna kung ano yung definition ng isang disciple at what would be our role. Tayo mga Sunday school teachers and even siguro for the students. Sana sa mga estudyanteng narito, kung hindi man kayo Sunday school teacher, sana i-desire ninyo na Lord, make me your disciple. Kasi kung kayo'y disciple na ng Panginoon, that's the only time na you would be used by God to disciple other people. So, in our Sunday school, ito'y isang, number 1, but yan. Individual attention, yun yung sasagutan sa inyong material. No, it is, ang Sunday school serves as a small discipleship community within the church where believers can grow in God's Word, build a meaningful relationships, and encourage one another in their walk with Christ. Okay? So, ang Sunday school, naalala ko to, from the time na kami rin before ay naturuan about the Sunday school program ng church ng Leloma noon before. Sabi nila, ang Sunday school ay isang small church within a big church. Yan ang role ng mga Sunday school teachers. Okay? Tayo yung nagsisilbing pastor ng ating flock, small group. No? Wherein we reinforce yung mga lessons na binibigay ng ating pastor, nagkakaroon ng interaction, personalized, kasi one naman yan eh. Kaya nga sa mga Sunday school teachers, we encourage you na hindi lang tayo andun just to teach. But yung binanggit dito sa verse na binasa natin is i-challenge natin, i-motivate natin yung ating mga estudyante to practice, to do yung mga narinig nila in our lesson. Sa teaching, ito isa sa mga tututunan ko,
yung knowledge, skills, attitude. Sa tatlong level yan. What we are doing, siguro sa preaching or even sa teaching, we are just sharing yung knowledge. Kaya nga, yung binanggit dyan is yung salitang learn, receive, heard, seen. Knowledge lang yun. But sa Sunday school, kailangan natin silang i-challenge to practice, to apply. Kasi yung skill development yan na yung knowledge na narinig nila, gagamitin nila yan para sila'y kumilos. Gawin ng isang bagay. Kasi skill yan eh. Like for example, soul winning, sharing the gospel. May knowledge sila. Ang dami na nilang knowledge for so many years na umaattend. Yung mga lalo na sa klase namin, mula, elementary. Naturuan niya ng awana. So, pero, kailangan pa rin na ipag-pray na ma-develop yung kanilang skills. Para later on, ang goal natin is magkaroon ng change in attitude. Yun yung goal. Kasi pag nabago na yung mindset, doon na sila kumikilos, doon na sila nagiging true disciple of the Lord Jesus Christ. Natutunan nilang mahalin ang Panginoon, natututunan nilang maging obedient sa Panginoon, natututunan nilang i-follow ang command ng Panginoon to share the gospel to people. So, yun yung goal. Na maging personalized at ma-build ang relationship sa ating individual Sunday school. So, kanina, na-mention na ni Pastor, maraming iba't ibang ages ang ating kino-cover sa ating Sunday school. So, tingnan nyo sa Acts chapter 6 verse 3. Bagamat ang context ito is yung pagtatalaga ng additional ng mga deacon sa isang church to help the pastor, binanggit dyan sa Acts 6 verse 3, sabi dyan, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. No, yung business ng church, marami yan. No, but dito, parang it's more of helping the pastor na pag-asikaso sa mga tao, pagtuturo sa mga tao. So, ito'y trabaho ng isang disciple of the Lord Jesus Christ. Para yung pastor, nakafocus na lang siya sa prayer. Sabi diyan, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. So mga kapatid, kailangan tayo ng ating church to help our pastor disciple people. Ang dami. Actually, sa family, sa home, ang mga tatay, dapat tayo ang discipler ng ating mga anak. Para sa later on, may ipasa rin natin. Kasi di ba, yun yung principle ng discipleship. They imitate yung kanilang mentor. Yun yung goal. So, ang Sunday school is a good opportunity personalize ang ating ginagawa na dealing with people sa ating individual Sunday school. Because they need somebody to have an attention for their spiritual needs. Hindi kaya ng ating pastor na parang lahat tayo ay isa-isahing dalawin sa bahay. Tingnan ko ano yung mga special needs. But the Sunday school teacher, tayo yung itinalaga ng Panginoon to help the church disciple ang bawat members. Okay? So mahalaga yan. Sunday school provides a smaller group environment for individual attention para ma-meet yung mga spiritual needs ng bawat isa. Number 2, natin bilisan kasi 8:50 na agad. Point number 1 pa lang tayo. Makauwi tayo alas 10. Number 2, Sunday school. Sabi doon sa isang mga natutunan ko sa lesson, dapat daw siguro 75% ng Sunday school lesson ay more of teaching, 25% or even siguro half-half is more of yan. Di ba, kinukuha yung mga requests para makita yung mga spiritual needs ng bawat estudyante. Number 2, Sunday school provides its members with opportunities to disciple others.
No? So Sunday school is not only about teaching lessons, but also about discipling, no? Tinuturo, mini-mentor, no? Tina-challenge, minomotivate, ano pa? Encouraging and equipping its members to bear fruit for Christ. Kasi nga, ang goal natin sa discipleship is yung mga estudyante natin would later on, sila rin mismo tatayo, magtuturo, they should follow yung example nating mga teachers. Yun yung isang mahalagang bagay sa number 2. We provide them yung mga opportunities. Kaya nga, di ba, part ng program natin is mag-assign minsan ng mga teachers coming from our class. Para makita natin, sino ba rito yung may potential to be a Sunday school teacher. Ngayon, ang ginagawa namin, saan si Brother Patrick? Doon sa medical team, alam niyo ba na bulk ng medical team ay may mga Sunday school teachers din? Before, nung pumunta kami sa Mindoro, yung sakay ng eroplano, siguro mga, di ko alam kung 80% nun, Sunday school teachers. Sabi namin, pag bumagsak ang eroplanong ito, walang maiiwan na Sunday school teacher. Tapos lahat kami, si Pastor Toquero noon, nung nasa eroplano kami, Pastor, may Sunday school ba tayo? Kasi galing kami noon ng Mindoro eh. Mayroon bang lesson? Lahat kami sa eroplano. Nag-aaral kami ng lesson. Pero ngayon, right now, isa sa mga goal namin sa medical team is yung mga susunod na generation would be teachers. Na later on, sila na rin yung mga Sunday school teachers sa susunod. Kaya we are providing them an opportunity na magturo. So sa mga susunod na mga dun sa aming program sa youth, may mga member ang medical team na magtuturo. Hindi ko alam kung ilan. Si Miara natapos na. Ang susunod yata, si Doc Francis. Would you believe? Doc Francis magtuturo. Saka si Mick yata, I think. Okay? So, we provide them opportunity. So, sa mga Sunday school teachers, tingnan ninyo, magbigyan nyo ng opportunity yung inyong mga estudyante na minsan magturo. So, ginagawa natin yan sa ating Sunday school program. So, sa John chapter 15 verse 8, herein is my Father glorified that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples indeed. So, yung kanilang ability to teach later on, ay gagamitin nila yan para sila rin mismo magbunga. To bear much fruit. Okay? So, our goal is not to make them disciples, but to help them become the Lord's disciple. Isa ito sa mga mahalagang principle in our church na minsan ang mga estudyante, ang mga member ng church, ang kanilang loyalty ay nandun sa teacher, andun sa pastor. Kayo yung pastor, pag nawala, pag umalis, or missionary, halimbawa, no? Yung mga followers niya na loyal sa kanya, nawawala rin sa church. No? So, isa sa mga goal din natin is wag natin silang gawing disipulo natin. No, we model yung ano ng Panginoon sa buhay natin, but dapat ang kanilang i-follow pa rin ay ang Panginoon. Because as the Lord's disciple, He wants us to bear fruit. Kaya nga, encourage your class members to complete the church discipleship's lessons so they can receive a copy of the basic Bible lesson. So, sa mga Sunday school teachers na narito, have you asked yung mga estudyante natin if nakompleto ba nila yung mga lessons na ginagawa ng ating pastor every Sunday? So siguro, isa sa mga action plan natin sa mga Sunday school teachers is to check yung bang mga estudyante natin talagang seriously. Kasi doon mo palang makikita itong mga estudyante kong ito, believer pa rin ito hanggang ngayon. Hindi pa rin sila tagasunod ng Panginoon.
So sila mismo kailangan mag-comply sila, makompleto nila yung mga basic Bible lessons. And Sunday school teachers should encourage its members of their class to invest in and disciple another person. Mamaya pag-usapan natin yan. Number 3, set aside time to visit members, no? And potential new members. So, kailangan nating i-classify na sino yung mga kailangan i-disciple. Ako, honestly speaking, sa klase namin, talagang ano yan, challenge. No? Challenge yan. Kahit na dun sa soul winning pa lang, sabi namin, talagang madibdiban. Lahat sila, amen ang amen. Tapos nung mismong actual na, konti lang ang nagpapakita. Pero pag nagtuturo ka, amen sila lang amen. Tutuwa ka, talagang naman nakikinig ito. Pero yung actual na, walang bumabalik. So, ibig sabihin, marami pang kailangang gawing panalangin for them to be a disciple of the Lord Jesus Christ. So, set aside time to visit members, lalong-lalo na yung mga yung mga lalamig, nawawala, hindi naging faithful. Ang isa pang observation ko, every time ko sa baba, I observe people, umaga, gabi. Marami sa atin, ang attendance nila is more on sa umaga lang. Do you agree? So, pag nakita natin yung ating mga klase sa mga Sunday school teachers na umaga lang umaattend, believer ba yan o disciple? Believer. So, challenge our students to be faithful in all church services. So, at yan, if nakikita natin na hindi sila umaattend, visit them. See the necessity of visiting. Yan yung unang sagot. Kailangan talaga silang bisitahin. I think binanggit ni Pastor dun sa mga previous lessons natin, is ang lakas talaga. Lalo na sa panahon ngayon, ang lakas ng hatak ng kaaway. No? Maraming mga decisions na ginagawa ang ating mga estudyante na hindi na naaayon sa kalooban ng Panginoon, and we need to visit them. John chapter 4 verse 4, and he needs go through Samaria. So plan for it. Planuhin natin. Okay? We cannot start visiting if we do not plan our visit. Kami, in our busy schedule, I think kilala naman, dito ba Sister Jane? Isa tayong yung dating graduate ng ating Awana, graduate ng Bible School. Pero all of a sudden, bigla ng lamig. Daming mga effort na to win him back. No? So, dinalaw namin, pinuntahan ko doon sa lugar. Alauna pa raw siya uuwi. Sabi ko, ako, hanggang alauna pala ako dito. So, message, text lang. Wala pa rin. Pero sabi ko, prayer mode. So, ba't mahalaga doon is yung effort. Sabi ko sa kanya, dumalaw ako sa inyo, di kita inabutan, pero naging opportunity rin yun para makapag-witness sa ibang mga mahal niya sa buhay. So, kailangan ng plano. Ecclesiastes 3:1, sabi dyan, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, as a class, identify the best time and day that works for everyone to participate in the visit. Your class can join the regular soul winning and follow up of the church. Kami, nung mga time namin ni Nabad Maning, nakakatuwa kami nung time, NGC Harvesters, active kami. At siguro, wala kami in our position right now na andito pa rin sa church kung hindi kami naging active nung kami mga kabataan din. So, pag titingnan nyo yung future ng mga estudyante natin sa ating klase, if they are not faithfully attending the church, they are not faithful in soul winning, they are not faithful in visitation, ano mangyayari sila? Ano mangyayari sa kanila after 5 years o 10 years? Mawawala sila sa church.
So ang challenge sa ating mga Sunday school teachers is mag-spend ng time to our students. Number 4, witness to people in the areas you visit. No? So if we are doing visitation sa ating mga klase, opportunity na natin doon to share the gospel. No? Wala, dito ba si Brother Ponte? Brother, wala siya. Na magkasama kami noon nung binisita namin yung anak niya. Kasi for the past parang 4 weeks, hindi namin nakikita sa church. So pinuntahan namin. Tapos isahan na lang nalakad yung isa ring member natin na hindi na rin nakaka-attend. At nung pumunta kami doon, nakausap namin yung isang pinsan niya. So yun, opportunity na rin to share the gospel. So by witnessing where you visit, we create more opportunities for discipleship. So kung na-witnessan natin yung ating binisita, kamag-anak nung member na hindi na uma-attend, it will be a good opportunity na maging prospect din yung ating nasharean. Okay? Acts 20:20, sabi dyan, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. House to house means we witness to the neighbors near the home of your prospect. Pag tiningnan natin, ang dami nating prospect sa ating church. Ang daming mga potential na i-disciple. Kasi pumupunta na sila sa church eh. Ang problem lang is wala talagang nagfa-follow up. Walang nagvi-visit. So we don't expect our church to grow in number, grow in the number of disciples if hindi tayo magsasama-sama, magtutulong-tulong in following up itong mga prospect. Nest to nest, witness to the loved ones and relatives of your prospect. So, isa yan sa mga bagay na pwedeng gawin ng bawat klase. Okay? So, para dumami pa ang mga disciple ng Panginoon through our Sunday school. Pag tinignan natin nga, supposed to be dapat ang ating Sunday school classes, mga ano na to eh, disciple na dapat ng Panginoon kasi they've been in this church for so many years. Ang dami na nilang narinig. Ang problem lang talaga is narinig lang, nakita lang, pero hindi ginawa, hindi in-apply. So tayo mga Sunday school teachers, yan yung ating goal na sila rin mismo, kung ano yung ginagawa natin as the Sunday school teacher, later on, yun din ang gawin nila. Number 5, at ito yung mga gagawin natin later on sa ating Sunday school program, make a list of people to disciple. So kailangan, sabi ko kay Pastor, kailangan natin ng action plan. Hindi lang ito dapat matapos sa mayroon tayong discipleship emphasis. No, kailangan mayroong action plan. May gagawin tayo kasi ang goal natin, ma-develop yung skills. Para later on, magkaroon ng changes sa kanilang mga attitude, behavior, na hindi lang sila believer, kung hindi, ang goal natin na maging disciple sila ng Panginoon, in a sense na they apply what they hear. Para later on, mas madali for us to train them na mag-disciple din ng iba. Okay? So, how are you going to do this? Obtain a list of first-time visitors. Di ko alam, sino ba ating pwedeng ma-assign dito? We need to assign a church member dito na mag-gather lahat ng mga first-time visitors from the church staff. Ano pa? Look for newcomers. No? Ako, minsan pag ko sa baba, I always look, sino kaya itong family na to? Actually, ang dami na nating mga families na dumarating, mga good prospect ito, na hindi pa na-channel sa mga Sunday school classes. Pero they are regularly attending. No, kailangan lang makuha yung name, tapos siguro, i-goal nga natin, sabi ko, at least 5 muna, 5. So,
gagawin natin at least 5 per Sunday school. So kung may listahan kayo ng mga prospect, ibigay niyo sa amin yung address per Sunday school class. Ito, ano to, Sweethearts class ito. Ito, pwede sa Honey class ito. Para at least ma-empower natin ang Sunday school classes to disciple prospects. Okay? So, and then, so iba pa tong mga newcomers, itong pag titingnan mo nga ang tawag namin kasi diyan is yung process flow. Marami nang nangyari sa church natin na initially yung mga, like for example, mga bunga ni Pastor Saifil, yan, sina Doc Francis yan, di ba? Alam nyo sila yan eh. Sina Doc Cuy, bunga yan ni Naben. Pero, nung nawala na sila, dapat yan may nai-turn over sa isang Sunday school class. Para sila yung mag-aalaga, magpa-follow up. Para kahit wala na yung initially nag-follow up, nag-disciple sa kanila, nasa church pa rin. Kasi may sumalo. So, ganoon dapat ang maging role ng Sunday school class natin. May sasalo sa bawat newcomers, yung mga bago. Na mafe-feel nila na bahagi sila ng church, Laloma Baptist Church family. May kasabihan before, yung GMA, di ba? Where you belong. Dapat ganun yung maramdaman ng lahat ng mga newcomers. They belong to our church. Accepted sila kahit sino sila. Welcome sila. Nararamdaman nila yung care, yung love ng mga taga-Laloma. Okay? So, part din ng discipleship program ng Sunday School is yung members who have become inactive or are seldom attending church. So, reach out to them, encourage and restore their connection with the church family. Number 6, ito rin sa mga halaga. Sa amin, na hindi naman kami corporate, government, mahalaga yung monitoring and evaluation. So, monitor and record the growth of your church, of your class in discipleship. So, keeping records helps identify class members. So, mahalaga to. I-activate natin yung recording. Sino sa inyo sa mga klase ninyo ang meron pa kayong record? Karamihan ito, wala eh. Kami before sa Sweethearts class, si Brother James, meron pa kaming attendance, di ba, Mininan, alam mo, sino yung mga nag-a-absent? Siguro it's about time for us na sa bawat Sunday school, meron kayong class record. Tingnan ninyo yung tapos gumawa kayo ng promotional material na perfect attendance for 1 month. Bigyan ninyo ng ng recognition man lang. Treat nyo sa Jollibee, McDo. Para ma-encourage. Evaluate. Tingnan niyo. Tapos tingnan niyo yung mga potential. Ito pala, meron palang gift ito. Encourage them na ma-involve sa mga ministries. No? So, it allows the class to evaluate the spiritual growth of both the disciplers and those being discipled. It also provides valuable information for future planning. So, kami, mahalaga ang records, ang data. Kaya tayo nagsasubmit ng attendance para makita namin sino rito yung mga grupo na medyo nag-plateau. No? So, sa susunod na Sunday school meeting, teachers meeting, titingnan namin ngayon yung profile ng bawat klase para at least we could monitor and evaluate kung sino ano pa yung mga areas na kailangan ma-improve. 7, visit with a partner whenever possible. No? Because it provides encouragement, accountability, and mutual support during visitation. Ano sabi sa Mark 6:7? And he called him the 12 and began to send them forth by 2 and 2 and gave them power over unclean spirits. It's also a form of discipleship by training someone to disciple others. So ito'y isang magandang opportunity to train someone, potential discipler. Pero habang dinidisciple mo siya,
siya rin later on dapat natitrain to be a discipler. Okay? At number 8, last, yan. Make a weekly announcement about weekly visitation results. So siguro isa sa mga action plan din natin is dapat each Sunday school teacher should provide a report. Alam ko, ano na to, many times nang inattempt. Pero siguro it's about time for us to be serious in submitting yung mga accomplishment report. Kami sa government, nagsasubmit kami ng mga accomplishment report every month, every year, quarterly. So bakit hindi natin gawin sa church? Na mag-submit din tayo ng mga visitation results para at least alam natin na functional yung Sunday school classes natin, no? And make a weekly announcement. Dapat yan, i-encourage natin yung ating mga estudyante, yung ng ating klase. Acts 11, 22 to 23. Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem, who, when he came and had seen in the grace of God, was glad and exhorted them all that with the purpose of heart they would cleave unto the Lord. So, itong weekly announcement na to, yung about the weekly visitation, it will encourage the Sunday school class to continue and do more in the discipleship effort of the church. Sana as we emphasize muli ang discipleship, hindi lang ito tapos na yung 3 araw. Okay na. Hindi. It should bring forth much fruit. So, itong ginagawa natin is not just for simple lesson na kailangang ituro, kung hindi dapat pag-pray natin na magkaroon ng bunga. Na later on, ang ating Sunday school class will grow because mayroong naidagdag, because mayroong nagbisita, may nag-share ng gospel, at nag-desire na yung kanyang klase ay hindi lamang believers, kung hindi mga disciple ng Panginoon. So ipanalangin natin yan sa ating church na mas dumami pa ang disipulo, tagasunod, learner and doer of the Word of God. Tayo magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli for this wonderful opportunity, O God, of teaching your people, O God, about the role of the Sunday school. I pray, Father God, na hindi lang po namin sana ito narinig, nakita, kung hindi higit sa lahat, Panginoon, gawin po ng bawat isa ang mga bagay na aming po natutunan for our discipleship emphasis, O God, na ginawa ng aming church. Na sa mga susunod pong mga panahon, Panginoon, ay makakitaan ng bawat isa, Panginoon Diyos, ng pagkilos. Dahil sa mga natutunan namin ito, Panginoon, ay nagkaroon kami ng kakayanan, Panginoon, na gawin ang inuutos mo. And I pray, Father God, ito po ang nawa mangyari sa aming church, O God, through the leadership ng aming pastor. Pangunahan po, Panginoon, mga Sunday school teachers, na yung pong mga bagay na kailangan gawin pa sa aming klase ay maisakatuparan, Panginoon, sa mga susunod na mga linggo at buwan, Panginoon, ng aming church. Muli, salamat po for this wonderful time, O God, na kami makapag-aaral ng iyong salita. Ito po yung aming dalangin na sa inyo. In Christ's name I pray. Amen. Amen. So sabi ko na si Ido ka maganda magturo ng lesson na yan, amen? Okay, so may mga narinig tayo. Hindi naman natin patlalagpasin ang pagkakataon na magkaroon tayo ng personal decision. Okay, sabi nga, hindi lang ito natapos na lesson. Let's embrace yung lesson. Okay, so kung may magsisimula na ilan, okay, so we do not expect the whole church 100% agad-agad will be in discipleship. But if somebody na magkakaroon ng ilang tao na magsasabi, I want to embrace yung principle ng discipleship. I want to be a disciple, then I want to become a discipler. Then magsisimula tayo sa konti, pero later on we will
tawag dito yung ma-impluwensya natin, we will influence other people, then magulat na lang tayo. Unti-unti, dumadami ang mga disciples. So pwede tayong tumayo lahat, magkaroon lang tayo ng short prayer, short response sa ating mga narinig. So we have 6 lessons na dinaanan natin. At ang gagawin natin ganito, daanan natin yung mga truths. Siguro may mga from time to time sa mga song leaders, Sunday school teachers, if you have the opportunity na to say something in front or to say something to a person, daanan mo yung mga simple truths na nadaanan natin sa discipleship. So habang tumutugtog ating pianist, habang tumutugtog, pwede tayong gumawa ng personal decision. Let's pray. At ang prayer natin is, let's pray for the whole church na magkaroon ng heart for souls. Let's pray for the whole church na maging new, yung visitors, dito yung conscious na kapag may bagong bisita sa church, agad-agad gusto natin siyang ma-welcome, agad-agad gusto natin silang ma-disciple. At if you are handling a certain ministry, not just hindi lang Sunday school class, but even yung maghahawak ng orchestra, naghahawak ng choir, naghahawak ng different ministry, whatever ministry, involve your people na nasa under your care to be involved sa discipleship. I pray na natin yan. At ikaw personally, embrace mo, Lord, I want to become a discipler. Decide a certain time to disciple from every week. Alam ko lahat tayo, we have a lot of excuses, pero sabihin natin sa Panginoon, Lord, this time, susunod na ako. This time, meron akong gagawin. This time, I want to experience yung joy in not just winning souls, but also encouraging the new believers to grow. And someday, hindi lang siya new believer, kundi hindi lang siya magiging believer, kundi disciple. Then later on, he will become a discipler. Sige, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, ng mga messages since Wednesday until now. And I pray, Panginoon, na lahat po ng mga truths na aming narinig, katulad nga po ng sinabi kanina, that hindi lang po ito, Panginoon, may lagay sa aming knowledge, but rather to be developed in us sa heart namin. At ito po ay ang magkakaroon kami, Panginoon, ng personal decision na i-embrace namin, Panginoon, ang nais po sa bawat buhay ng mananampalataya, not just to be a believer, but a disciple. Not just to be saved, but also to bear fruits. At hindi lang po, Panginoon, magkaroon lang ng personal na kaligtasan, kundi kami rin po, Panginoon, ay magkaroon din po, Panginoon, ng responsibility na akayin, Panginoon, ng ibang tao rin po para sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, lahat ng mga natapos namin, mga lesson na narinig. And I pray na sa lahat ng effort sa aming church, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mawalan na ito ng saysay. Because alam namin, Panginoon, na nais niyo po ito sa aming buhay. And I pray na kahit ilan lang po muna mag-response, but as long na meron po mag-embrace ng principle na ito, Panginoon, alam ko po, Panginoon, na someday, ang bawat isa sa church na ito ay magkakaroon ng desire to disciple. Palain niyo po ang lahat na ito at kami po ay nagpapasalamat na po sa inyong ginawa po, Panginoon, for the three nights na kayo po ang nag-work sa aming discipleship program. Ito na po aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, paalala ko lang, meron tayong binibigay ang church natin na ganito, soul winning booklet and discipleship booklet. At hanapin nyo, hanapin. This time, i-activate ulit natin. I-activate natin at someday, kung talagang wala, then di ko alam kung ilan pang available, but gusto natin na maiano natin, no? Meron tayong mga lessons sa mga bago. Okay, sige, so umawi tayo ng isang witan, siguro isang stanza lang, then we will close in a prayer. As what Charles Spurgeon said, it's either your soul winner or a backslider. So let's tell someone that Jesus saves. Amen. We'll just be singing one stanza of this song. On the verse now. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves,
waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Okay, so tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa natapos namin na 3 nights na discipleship emphasis. Lord God, we know, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, na ito po'y magiging struggle po sa karamihan po sa amin, but this is the right decision, Panginoon. Na kami po, Panginoon, ay gumawa ng personal decision na kami po ay may involved sa discipleship, sa soul winning ng aming church. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, to be conscious sa mga need ng tao, especially for the spiritual need, Panginoon. And tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na kayo pong mag-convict sa amin for your desire na kami po ay ma-involve, Panginoon, at maging daluyan din po ng pagpapala sa pamagitan ng discipleship program namin ng aming church. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng mata na nakatingin, Panginoon, sa need ng iba. Mata, Panginoon, na maghanap ng disciple namin, Panginoon. At tulungan niyo po kami na maging consistent. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na paano na ito gagawin because everything we learn, every truth na meron po kami is hindi po magiging makabuluhan at magiging hindi po kami mabibless, Panginoon, kung hindi po namin ito gagawin. So tulungan niyo po kami to be doer of the word at not hearers only. And I pray, Panginoon, na ito po ay maging part palagi naming panalangin. At kami po ay maging encouragement sa church na ito na merong rin kaming ma-encourage na tao para mag-disciple. Lord God, maraming salamat po sa lahat sa presensya ng bawat isa na naririto, sa lahat po ng mga nagturo, kila missionary RV, ganun din po kay missionary Arteta at kay Doc Arvin. Maraming salamat po sa mga nakasama ko po, Panginoon, na magturo. Na bagamat kami lang po, Panginoon, ang nagturo, but we know, Panginoon, that we were able to tackle the important things and mga things pa na pwede po namin mapag-aralan about discipleship. At magsimula kami, Panginoon, sa 6 basic lessons na ito na pwede po namin parang maging manual, Panginoon, as a discipler. So tulungan niyo po ang bawat isa. Patuloy kayo po, Panginoon, na malalahat at may taas pong buli. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless po.